tanan. So, akong ginbasa, kaginag lang, or I should say, pag-ungit lang ang 1 John chapter 2, verse number 15, and verse number 17. This passage of scripture is very familiar. You believe? Amen. This passage of scripture is very familiar. In fact, sa akon nga Bible, mark ko ni as a strong verse. Especially ang verse number 15. A strong verse na magamit natin bilang mga Kristohanon. The title of this message is The Lord or the World. Mga title sa message na to, ang Ginoo o kon ang kalibutan. Duwa ka, limit lang din ang Ginoo or ang kalibutan. Una gid, tandaan natin, worldliness is rivalry of the ministry. Karibal sa carnality or sa worldliness sa pagkakalibutan nun ang ministry. Karibal gina sila yakalin sa una. Sa 2 Timothy chapter 4 verse number 10, dugay balikan ta aton ning basa. Gaan pa kamo sa foundation sa aton nga mensahe subong aga. So sa 2 Timothy chapter 4 verse number 10, verse number 10, verse number 10. For Demas hath forsaken me. Ano ba si Pablo? Having loved this present world and is departed unto Thessalonica. And nakita natin presence to Galatia, Titus to Dalmatia. So ang iban, nagapto para magsugod sa ministry, si Demas naghalin para mag-ugma sa kalibutan. Ay palangga niya ang kalibutan. So si Demas, masubok, siya na ang Demas nga hindi matutog. Kaya ang kalibutan, magpalangga ka sa kalibutan. Ang kalibutan, aralan na yan. Pero pagpalangga sa kalibutan, ang munong problema sometimes. Kawayon na on rivalry, tinatawag ministry. Amen? Amen. Hindi mabudlay na. O ikaw gani ngayong people, kung may karibal ka ganyan sa iya, buglayan ka. How much more pagid ang ministry. Karibal sa ministry ang kalibutan, o ng pagkakalibutan. Ikatuwa, not only that worldliness is rivalry of the ministry, but worldliness is spiritual adultery. Nga adultery, anong adultery? Nasawa ka, may bana ka na, pangita ka pa. So, nakita natin, James chapter 4. Sabi nyo, ang adultery, physical lang. Tabok Kristohan, kung ano yung commit sa salang adultery, pangod sa ginatawag, worldliness. Amen. Look at this. James chapter 4. James chapter 4, verse number 4. Ye adulterers and adulteresses. Kita niya? Know ye not? Wala ba lang amo kabalo? The friendship of the world is enmity with God, kaawayon sa Diyos. So nakita natin, ang Diyos gusto niya, mga Kristohanon pamati, para lang kita sa iya. Amen. Kung luwas na para lang tayo sa Diyos. Dahil yung mga Kristohanon nga, ganito sa kalibutan, kaya pagkikabyan sa kalibutan, hindi namin ang Diyos, niya tawag na spiritual adultery. Na may Ginoo ka na, makalimutan ka pa. Muna sa ganyan nga, may ginambagin nga, nga spiritual adultery, na dyan, kay ginukalin pulat ni sa mag-asawa, na nangita pa sa iban. Ang Kristohanon, may Ginoo na nangita pa sa kalibutan. So, nakita natin, so, nakita mo natin ang worldliness, hindi lang rivalry of the ministry, spiritual adultery, but worldliness is God's enemy. So, kung nakita ninyo, natin pala yun na ng pagbasa. Ang bala, whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Kung tuglay ni, kung ikaw Kristohanon, naara ka na sa side sa Ginoo, dito ka pa sa kaaway, na tawag na worldliness. Kita nyo?
kapudlay magpatubo sa Kristohanon nga may sakit nga worldliness. Pudlay gid magtubo ay nga manaw ang pagpalangga niya tunga mo sa Ginoo kagisa sa kalibutan. Pero ang Ginoo nagambal nga kaawayon na. Okay? God's enemy. Kasi ko sa ato nakasarang sa Diyos wala. Tama? Amen? Gani sa pagkabuhay na ito, mas kinahanglan natin ang Ginoo. Amo na yung aton nga principles dapat loving the world is forsaking or loving the world is forsaking the Lord. Amo nang ang dapat naton nga panungdumon, I should say. Ang pagigugma sa kalibutan nagasikway sa Ginoo. Amo ginaya ang realidad. O palangga among kalibutan, dako gid ang possibility nga isikway man ang Ginoo. Ay hindi mo sila madungan. Karon ihambal ko karon ang mga rason. So nga may tatlo ka rason why loving the world is forsaking the Lord. So amo ni dapat ang aton nga principles. Ay kung palanggaon kung galing kalibutan, ginasikway ko ang Ginoo. Arawan naton. So sa 1 John chapter 2, let's go back there. Tanawan nyo. Verse number 15. Ano ba sa Bible? Are you there? Amen. Amen. Ano sa Bible? Love not the world. Kita nyo? Hindi pagpalanggaan ang kalibutan. So, nakita natin? Ang kalibutan, hindi nagkakambal ni sang sinfulness sa kalibutan. Hindi ni sang ginatawag para sa for God so loved the world. Kaya nga si John man yung nagsulat mo. Hindi na kung doon ka ng prediction, kaya nga basta for God so loved the world. Sa John 3:16, tapos na basta love not the world. So, gina-explain niya ni. Kaya kung yung iba kita na explanation na iba ini sa John 3:16 the world. So, it is, nakita natin, nga anong rason nga pagpalangga sa kalibutan pagsikway sa Ginoo? Una-una, ay isa sa mga rason ay makita natin sa warning ni John. Number 1, the warning of John. Ano yung warning? Love not the world. It is a clear warning. Klaro, di ba? Love not the world. Amo na ginatawag nga prohibited love. Ang pangalan prohibited love, bawal na pag-ibig. February is, ginatawag nila love month. Tama? Pero sa 1 John chapter 2, ang February 2, wala mo. Kita mo hindi sa 14, 15 sa'yo. 15 naman niya, love not the world. Clear na sa nga warning, ang tawag kita, prohibited love. Ipinagpapawal na pag-ibig. Tignan niya. Ikatwa, hindi lang yung prohibited love, kung ka clear, perilous love, delikado na pag-igugma. Kanya, ay delikado, hindi ka na palanggaon mo kalibutan, delikado. Amen? Ay nga man sa warning, yung palandanan ng iyaging gamit, hindi pagpalanggaan. May hindi ba lang oo? May oo ba lang hindi? Di ba hindi? Kaya kang oo. Oo, get? Tama ka, clear. Pero galing, kung ano panikang klaro sa akong panulukan, kung hindi na ito pag-aplikar, hindi tayo mabatsagan, ay natawag nga warning. Pero Kristo kanon, tandaan ako, importante ang mga warning sa Bible. Abi na po, importante lang ang command. Anong mga command daw? Love the Lord with all thine heart. Ano yung warning? Love not the world. Sa word nga, word ba lang not? Nga basang warning, hindi. Diba? So, magtabok ka pala, hindi magagi, hindi. May nagkakahulog nga, mga heavy object, magkatoso nga the world lang. Hindi kage. Kaya pa na, may kasiga ka na. Ay may nagkakahulog, hindi nga mga kabilya, mga bato, hindi ka mo hindi ka agi. Di warning na. Amen? Amo na ang pagigugma. Nga hindi, pwede. Amo na ang delikado ng pagigugma. Clear warning. Amalin din, no? Neither the things that are in the world. Not only that it is a clear warning, but it is a classified warning. Para ba kanina classified ka na, again?
Ano niya pagid? Di na mali, neither the things of the world. Yung specific niya pagid, amuin ninyo. Ang hindi mo palang gaon, ang mga butang ay sa kalibutan. Amen? Kita nyo nga pray, nga sentence, neither the things that are in the world. So, ang things nga lugar I should say, ang word na din, nagkakambal sa verse number 16. Di-classified ni John. Pwede ka mo kapalangga, may mga love mo, love your brethren, palangga ko may mga church, love the word of God, love the world, or love not the world. May mga classification ang palanggaon mo, amalya, ang classification sila, hindi magpalangga ang mga butang sa kalibutan. May isa nagambala mga tao sa kalibutan, kundi ang mga butang sa kalibutan. Ano yung mga butang sa kalibutan? Kung tanawa na ng verse number 16, hindi nga mga butang sa kalibutan, ginangambali nga nag-object sa kasalanan sa tao. Ang cellphone, bayad. Pero kung ang cellphone may object sa kasalanan, hindi bayad. Ang kutsilyo, bayad. Pero kung ang kutsilyo, gamiton sa sa pangpangita kontra, hindi na sa bayad. Clear mo? Mga butang sa kalibutan na hindi makapayo sa aton. Amen? Pastor, ang baylihan niya. Kaya nagtatabo sa baylihan now. May karambol ta. Kung yes, hindi, bayad Hindi ka pamatay ta. Kung yes, hindi, bayad. Amo na sa mga hindi, tagparang gaon. Naton. Amo na ginaklasify sa Ginoo. Kaya ang mga hinikuton, ang ministry, makapulig sa aton. Amen? Kaya mo na mga butang aton, palanggaon. Ay i-classify mo kung ano ang mga palanggaon ka, hindi palanggaon. Ang neither the things that are in the world. Tanawan niyo ba ito? Not only that it is a clear warning, it is a classified warning, ang bala, it is a conclusive warning. Ang bala, if any man love the world, the love of the Father is not in him. Dahil na? Ang bala kung may tao man na nagagibugma o nagapalangga sa kaliputan, sa mga object na nag-aabra sa kasalanan, ang bala, ang gugma sa amay, wala sa iya. Ang conclusion ito is a conclusive warning. That's why ma-identify mo ang Christian kung dipinte kung ano iya nga palangga nga obrahon, ano iya palangga nga mga bagay, ano palangga niya nga himuon. Kita nyo? You see the difference? Hindi, tapos na magamba ng Christian ka, no? Para mala, the love of the Father is not in him kung palangga niya ang aliputan. Tapos mo lang magambal na may religion kita. Pero pamangkot, mas yung religion nga pagka-take mo, kung papilion ka kalibutan, ganyan kalabanan, talaga ba nga, save ko yan, kalibutan ang ginapili. Ama sa Bible, the love of the Father is not in him. Ang dami conclusive, ganyan, wala na sa paisan, amo na ni ang conclusion. Amen? Ang mabalik ang conclusion na closing statement. Amo na ni, hindi ka na mag-reason. The love of the Father is not in him. Kita niyo na? Yung isabot, biktimata ng mga Kristohanon. Amen? Biktimata. Isa tayo dito mapatihan ng Christian ta, ikay namin man sa kalibutan mo. Amen? Sis, nega, ano mga parang kalibutan, magano? Ang bata hindi nakabalo mag TikTok, di ba? Ato parang TikTok, bala kaya sa utsakot, saya, kasunod, iya yung alawas. So, sa sound, yung mga pakaisanis niya, nagampang, mind mo lang na nila, yan. Hindi na bukangan sa nanay sa cellphone, may talk, may stepping. Kung grabira, masis may saot, grabira man niya nga pakaisa, saot. Ang mamangkot, aware sila, hindi sila aware, kay bata sila, pero kita aware. Aware ta, no? Tama? Kawari balaw. Yung bago ni nga, statement. Ang basang sang daat, sang kulang ng nga preacher. Ambal niya, kung mangita ako nubra sa mga babae, balang kasakot, balang sa una nga tayo, sa bar ka makatog. So, kung mangita sa mga babae, yung kasakot, na cellphone ka na makatog.
Gawang anggot sa inyo mga prostitute, bala, sa barka, ang mga modern prostitute, sa cellphone. Kita niya? Masakit, pastor ba? Ako nang tukod, di ba? Kita niyo, ginapalipot nila, hindi lang ng bayo, ang pinapalipot, okay? You see that? Kaya balya, kung palangga ang kalibutan, ang kugma sa kamay, wala sa aton. So, God is gracious to always give a warning before He sends judgment. Amo na galing ang Diyos gracious, is full of grace, may papor sa saton, na nagakatag sa anay sang warning sa aton antes sa mag-send sang judgment. That is why, pilion mo, the Lord or the Word. Makasabat ka na. Una, tanawan mo ang the warning of God. Ikatuwa, the wickedness of the world. Ang pagkamalaot sa kalibutan. Ang pagkalakot yan. Kaman niya sa verse number 16, for all, so grabe, all ba? Anong all ganyan? Tanan, hindi some. All, isa sa Christian niya, tumayat na ni Guru Pastora, hindi all ganyan, all that is in the world. Ang una, the lust of the flesh. Kailigpon sa unod, or in other words, desire of the flesh. Kabalo ka mo may-ari ka ni tanan? Hindi ka tawo kung wala kasi ni. Pero hindi tanipag pasundan. Ay kisa kung kulang kita sa sa discipline, or kulang kita sa pray, kasunod ni. Kasunod ni. Galatians chapter 5 verse number 16. Tanawan niyo ba lang? 5:16 mga Kristohanon. Kapan niyo? This I say, Galatians 5:16. Then walk in the Spirit, that ye shall not fulfill the lust of the flesh. Pangbabawa ang Holy Spirit sa imo, Kristohanon ka, para ang mga fleshly naton nga desires hindi magpakita, hindi mag-fulfill lang, hindi masunod iya nga kagustuhan. Ay kung kasundan naton niya o galingon niya, nami kaya sa aton nga physical, pero hindi nami sa aton nga spiritual. Diyan niya ka? Hindi man isa matawag na last kung hindi man namian yung physical life. Amen? Pero we praise God, we have the Spirit of God. Amen? Yung matabo ni sa aton, may sabdong, wala may conviction, may konsensya na magambal sa imo. Stop! Sala imo ginabuhat. Stop! Hindi nalipay ang Ginoo sa imo nga ginabuhat. Amen? And then nagdagdag na sa ila tawag akong Facebook, mga sa Lord. Kasi luwa ko kay sala ako. Amo na tapat ang aton nga response. Hindi nga, Lord, nabuhat na nila. Okay, muna naguro. Hindi na. Dapat may harapit na Lord, so naga-fleshly ko, kuligi ko. And then, the lust of the eyes. Anong lust of the eyes? Proverbs. Tanawan niyo. Proverbs chapter 27:20. Proverbs 27:20. Ang baso may bold din yung Kristo 27:20. Hell and destruction are never full, so the eyes of man are never satisfied. Ang matamay satisfaction, wala. Wala ni satisfaction. Diba, kung magtanaw ka sa Shopee, sa Shein, sa Lazada, gusto mo hindi yung tanan mo ng kita. Kung magamba ka, hindi ka binuteg ka. Kung magamba ka na hindi, ka binuteg ka. Kaya nga manaw ang aton mata, wala sa satisfaction. Amen? Look at also Ecclesiastes. Ari para clear pagkat hindi clear silang kaya distraction. Hindi ko na yan. Pero sa Ecclesiastes gusto nyo gini. Ecclesiastes, may Ecclesiastes Bible nyo? Amen. Sa verse number 5, chapter 5. Ecclesiastes chapter 5 wala tonta ka mong para mapalaan na gini. Kung amo gini, aton nga last of the eyes ta. Lagi na tawag. Natuwali na, may din mani, pero kung pasundan ka ni Wai, hindi ni makapahimaya sa Ginoo na ton. Look at this. He that loveth, ara na, silver
Sino gusto sa kwarta? Anan? Verse 10. Ecclesiastes 5, verse number 10. He that loveth silver shall not be satisfied with silver, nor he that loveth abundance will increase. Grabe, no? Bugana nga may pagdugang. Bugana na may pagdugang. Sobra naman yan. This is also vanity. Ang mga nigga vanity, ganit void. Na wala kang value. Ang malyang, when goods increase, they are increased that in them. Kung damo mga pagkaon, damo man gusto mag-aon. Kung damo kwarta, na makita, damo gusto makabaton saan? Kwarta, nagabot ang siman. Tanan gusto mag-kadto. Wala nagabot ang siman, wala may sana yung mag-kadto. Kita nyo? Ang balit yun, no? And what good is there to the owners thereof? Hindi damo pangayo siya. Anong mayag siya? Yung damo sa nagtipon sa ganit, tapos pangayoon lang. Ang balit yun, no? Saving the beholding of them with their eyes. Kita nyo? Ang kwarta, sino naman nakatamo? Ano ang pustanan niya? Tutulukon mo lang na. Tutulukon mo. Tira mo niya, the sleep of the laboring man is sweet. Kung ikaw nagapangabudlay, ang imong katulog, matamis. Whether he eat, little or much, gabay man niya kanon, dako man niya nga kanon. Amo na kung nagapangabudlay ka, gamay man mo sulbo, okay lang, nami mo tulog. Ay ba nga tulog sa mga tulog, diba? Nami mo katulog. Kasi tamo, imo kaon, kasi gamay mo nga pagkaon. Pero ang balyaw, aryo. But the abundance of the rich will not suffer him to sleep. Pero ang abundance sa pugana, sa manggaranon, hindi mag-permit sa iya nga magtulog. Hindi namin yung tulog. Ay, basi pala may magkatko, di ba? So, bakit pangayukon naman sinakon nga tinago, bra? Hindi mo kanakat, kasi po yung kabayan. Sino ang mga gasolina, tinuglanay mo, amot-amot, naranta, ikaw mamuhin niya kung nga, no? Nga manggat, pero parariyasa sila, manggat. Eh kung imol ka na nagupot ka, alang-alang pangayuan ka nila, kung namin mo tulog, huwag kayo ka panumdom yung naamot ka sila, huwag na ko ganyan, di ba? Kita nyo? Amo na namin na mamanggaran, hindi, kaya nga man ako maglakat ka, hindi man namin imong lakat, kasi matitnap, sino man nag-hold up sa imo. You see that? Amo nang last of the eyes. Ang kwarta namin, mana, pero kung amo na yung matagi pusoon niya, hindi na bayan. Amen? And then pride of life and the pride of life. Ano ang pride of life? Kungkal sa kabuki. Take note, ang yawa nalaglag because of pride. And pride goeth before destruction. Hindi na kayo mas kapag tubuwi, gubaia ka buki, kay dumod sa pride. Pag ang tao na-destroy ka buhay, may pride hindi patudlo, hindi magpasaway, naman na sa pride. Ano Galatians 5:26, amo ni pride of life. Ginwarning ni Pablo sa mga Kristohanon sa Galatians. Galatians 5:26, let us not be desirous of vain glory. Kita niya? Sang void, sa wala, sang empty nga, ay mayaan. Ang imaya sa tao sa kalibutan, Kristohanon, umalagilang ni. Umalagilang, yung tawagin sa Bible nga, vain glory. Mga ni glory, ganun. Just for example, imol ka lang ng garanon ka. Amo ng glory, nga tawag. Pero tawag sa Bible nga, vain glory, isa, ay maskin imol ka lang ng garanon ka, patay ka, uay ka man Japon. Amen? Hindi man malain nga ano ka, nga well provided ka sa Ginoo. Pero lain kung parang gaon mo na, balaway ka na chimpo sa Ginoo, no parehas ka na sa rich man. Kita niya? Provoking one another, envying one another. Kita niya, may kaaway yun, ganyan. Nga aming nga lang, envying one another. Ay kalabanan sa may mga kwarta, sila-sila mo mismo ka, isaay. Mga envying pagka
isa. Isa ang Kristohanon, nag-isa, magsamay kwarta. Abali David, nakita niya ang mga manggaranon na nagabugana. Alam ba niya, hindi siya dapat magkaisa, mas magsalit sa Ginoo, kaya nabalaan niya ang katapusan sa kabuhi sinang mga manggaranon sa kalibutan, yung mga wicked. Harap na sa Book of Psalms. So, Kristohanon, ang muling wickedness of the world. Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Romans chapter 6:12. Dire man lang mo verse. Okay, guys, at third point, why na kuha? Romans chapter 6. Gusto ko ni ipaintindi sa aton ng mga Christians. Romans chapter 6 verse 12. Ano ba sa Bible din? Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the last thereof. Hindi pagpaharing ang kasalanan sa imo nga tawas. Nga masunod mo ang kailigbon, sini. So kung maghari sa imo kabuhi, Kristohanon ang Ginoo na. Ang Ginoo dapat ang naghari sa aton nga kabuhi. Hebrews chapter 11, verse number 25. Ari, good further explanation eh. Hebrews 11:25. Are you there? Amen. Si Moses, ano kabuhay niya? Choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasure of sin for a season. You see? Mas pinili ni Moses na mag-antos ng kasakit upod sa mga katauhan sa Diyos sa ma-enjoy sa mga kalipayan sa kasalanan for a season. Kita niyo na? Amen? Ako na ko mag-fellowship sa mga friendship. Amen? Pero amo ginipirmi ako, hindi na pamangkot. Kay Kristohanon, kuya mo. Amo Kristohanon man. Kung magkadto ko ta, makapulig pala sa akon ng spiritual life. Basi may inom-inom ta. Basi may video kita. Kita na ton, hindi ito tabagayan, hindi ta ngayon ta. Kristohanon ta mo. Amen. May example to, si Moses, manggarano ng Egypt. Very powerful sa time ni Moses. Nagrasol pa sa ganit sa Diyos, kani nga, hindi, nako. Parang ba sa Book of Acts, ni Moses, ang mga special nga mga lessons, ang mga books bala, sa Alexandria, Egypt, ara da mga maalam, mga scholars sa Alexandria, Egypt. Alam mo na sila, nag-build din isang pyramid, di ba? Tira ng mga great engineer, architect, ang ila mga mason ng mga great mga builders ay Israel. Tira na sa Egypt, sa Book of Exodus. Pero si Moses, mas pinili niya nga magupod sa mga katauhan sa Diyos. Amen? Amen. That's the wickedness of the world. Namamangkot, hindi ka na makasabat, the Lord or the world. Last, not only the warning of John, the wickedness of the world. Ari, talpangta. Isa sa mga rason, the will of God. Ang kabubuton sa Diyos. Dahil makasabat ka na the Lord or the world. Ano ang kabubuton sa Diyos? Ano ang kabubuton sa Diyos? Ang kanya sa verse number 17, and the world passeth away. Ang kalibutan, nag-taliwan, and the last thereof. Kita niya? Kag ang mga desire, kaligbon, sini. But he that doeth the will of God abideth forever. Pero siya nga nagabuhat sa kaputon sa Diyos, nagapabilin sa walay sang katugtuban. Ano ang will of God? Number 1, makita din natin ang will of God, hindi pag-isikway. Ang number 15. Forsake not the warning of God. Tagot-on na sa Ginoo sa imo. Yang warning ni John, hindi mo pag-isikway. Hindi mo pag-refuse. Amen? Pero man dyan, love not the world, dapat ang response ta amo sina.
we should love not the world. Forsake not the warning of John. Okay? Hindi pag-isikway ang warning ni John. Amen? Anong kabuton sa Diyos? Flee from the wickedness of the world. Palayuan ang kalautan sa kalibutan. Di ba, no ko pastoro, palayuan ang kalautan sa kalibutan, kaya rin mo ko sa kalibutan. Ang kalibutan, harakada, pero ang kalautan, pwede mo palayuan. Amen? May mga lugar mo sa kalibutan nga hindi malakot. Hindi mo tanan-tanan din nga, ano? Amo ni verse number 16, no? Amo ni aton nga palayuan. Okay, may clear din nga verse, 2 Timothy 2:2. Or 2 Timothy chapter 2, verse 22. Nanawan niyo ba lang? 2 Timothy chapter 2, verse 22. Are, flee also youthful lust. Ano yung musundod? But follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of a pure heart. Kita niyo na? Palayuan ang youthful lust. Kung may damo-damo desire sa aton mga Kristohanon, ang pamatanon na ang damo-damo desire. Ay bata ka ba mo? Gusto mo enjoy, gusto mo explore, gusto mo experience. Amo na yung tatlo, gagawin na ng daan ko, katudyo ko sa mga bata. Mga bata, amo ninyo gusto. Gusto nyo mag-enjoy, gusto nyo mag-explore, gusto nyo mag-experience. Diba? Ano ay kanang mo patsagan mo kung may nag-holding hands sa inyo man? Experience. Diba? Ano ay kanang balatsagon kung nag-alagaw, kanang firme, enjoy. Ano na ang balatsagon kung may nag-alagaw, flowers man, explore. Amo na ang nakapatan youthful lust na tawgon. Timothy, hindi naman ni bata na gamay. Pero ginambalan sa niya ni Apostle Paul, na palayo ka sa pamatanon nga, kailikod. Ang mga gusto mo sa mga young people, di ba lang? Gusto mo sa mga manam. Ang subo na. Isa pala doon, makuya mo ko mo. Ang ako pala sa side nila. Ikaw lang, nagatrapak pa. Ang ayan. Hindi. Amo na gani palayuan pang ini nga mga bagay. And then nakabuton sa Ginoo balya, and the world passeth away and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Follow the will of God. Amo na kabuton sa Dios, hindi ka may kabuton na Dios okay na. Ama sa Ginoo sundon ta iya nga abubuton. Ano kabuton sa Dios? Ang gusto sa Dios bra? Sa aton nga abuhi. The will of God is permanent. Permanente. Amen? But he that doeth the will of God abideth forever. Magpag-uman ninyo prinsipyo, magpag-uman akong prinsipyo, ang kabuton ng Diyos, hindi ganyan magpag-o. Amo na gani, ari para, yung Kristuano, kilangan yung mga ko, di ba? Isa doon, open na ng bansa ko, kay, ang hindi, kung ginapauo nila, wala ko hindi na ano yan, sila na matabo, mas magunaw, manang kalibutan, na hindi na ko na, kaya mo na kabuton sa Ginoo. Pero may time man ikaw oo, depende sa sitwasyon. Pero kung hindi, kung ara niya sa kabuton sa Ginoo, hindi, ito na yan. Basta hindi ka nakadto sa diriyo, kaya nanuno sa adlaw man, ganun yung ubrahon ko. Hindi ko, okay, kaya mo nang gusto sa Ginoo. Hinabala ko paharap ko, bala sino mga karmino, bala kong tumingo, bala. Tapos kung diin-diin, kaya nga planita, hindi ko din-strength. Kaya hindi na ko naging faithful, hindi nakaputon sa Ginoo. Ginakambalo ko rin sa inyo, kaya ang kapuputon sa Ginoo, Kristo, permanente. And then, not only that, the will of God is perfect. Sino kapanosang Romans 12, 1-2? But, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your body, basahan ka pala para kadalo ka kita that you present your body a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Di na naman, nasa ulo ko na lang. And ano balyada yun? And be not conformed
to this world. Ano pa gad? Huwag mo nakasaulo. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove. Amo niya ng pasiyano. What is that good? Nagambasa ko nga mga katokote. Is that good? What is acceptable? Acceptable? Di ba mo? Unahin mo pasiyan. And perfect will of God. So namin, no? Perfect ang kabuton sa Ginoo sa imo. Pag ikay nalulungkot, maghantay ka lang. Darating. May darating na para sa iyo. Amen? Perfect mo. Amen? May quotation. To know the will of God is the greatest knowledge. To do the will of God is the greatest achievement. Hamalang kung palaan mo ang puton sa Ginoo, amo ng pinakadako nga ihibalo. Pero kung ginahimo mo ang puton sa Ginoo, amo ng pinakadako nga achievement. Ara man simo tanan, tabo ka man ni kwarta, pero wala kas ka puton sa Ginoo, hindi na greatest achievement. Bilin mo na sa buta. The greatest achievement is to do the will of God. He that doeth the will of God abideth forever. Ang pamangkot, the Lord or the world. Ikaw niya kasabat? O mensahe, kabalo ka nga para sa imo din. Pero pang doon mo eh, parang doon ka. Mensahe, mo isang Ginoo-bay. Amen? Ari mo sa Bible? Kita naman? Amen? Ang pamangkot ko subok, are you truly saved? Say amen if you are saved. Kung hindi ka maluwas, the will of God in your life, that you will be saved. The Lord is not slack concerning His promise. Or some, count slackness. Anong gusto sa Ginoo sa ton? At ini, Pasawag ka, 2 Peter, chapter 3, verse number 9. Kung ka kalipat-lipat pa kayo, white na ginabasa. Namin yung verse. Tandaan ba na yung mga Kristuanon, ang mga nag-attend. 2 Corinthians, chapter 3, verse number 9. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Bisita at yan, subunga aga, gusto ko ipabalosin mo, kung hindi ka paluwas, ang kabuton sa Ginoo sa imo maluwas. Paano maluwas? Kinahanglan na baton, may relasyon ka sa Ginoo. Amen? Pero kung ikaw save, amen sa mga save, ang kabuton sa Ginoo sa aton kabuhi, isikway ang kalibutan, kag palanggaon ang Ginoo. Amo nang kabuton sa Ginoo sa aton kabuhi, kung i-summarize sa 15, 16, kag 17. Ay, kung bilang-i-bless ka mo sa Ginoo, kung imuod, palanggaan ang Ginoo, i-bless ka sa Ginoo. Hindi ka maulihi, ang unahon mo sa imutang niya ka sa uli, hindi. Ibutang niya ka permi sa una. Isa tabo, gusto ka, no, nga ulihi lang, pero may kaginabutang lang nila sa ulihi mo. Sa priority nila. Amen. Kung nagaling nga Matthew 6:33 na lang, para kung di ka pag-gitsintihan, muna na lang, seek ye first the kingdom of God. Amen. I hope ini nga message may sapat. The Lord or the world. Let us pray. Balaan nga Diyos, kung ito nga may sa kalan ni Kristo Jesus, kami nagapalapit sa trono sa imong bugay. Nagapaupos, Lord, sa among kaugalingon. Salamat, Ginoo, sa siningang dalanan sa kasulatan, natudlok sa amon, Ginoo. Ining kalibutan, Ginoo, hindi takos na palanggaon. Ining kalipay sa kalibutan, Ginoo, hindi naghatag sa satisfaction sa mga katauhan, hindi naghatag sa satisfaction sa mga Kristuano. Kaya Ginoo, kung nagkulang kami, may mga kasalanan kami, Ginoo, may mga butang mo kami, Ginoo, aging desire, labaw sa imo kami, nag-acknowledge, at nag-apangamuyugit, ikaw magbulig sa amon. Buligi kami, Ginoo, nga mag-ikaw sa mga kalibutanon, Ginoo, nga kailikod, mga kalibutanon, nga mga kagustuhan, ang magtuo sa imo, nga nagpaprovide sa joy, sa peace, at sa mga blessing, Ginoo, nga hindi mahatag sa kalibutan. Kaya subong, narigiriman sa amon, nga hindi pa nakabatong kay Kristo, abay, subong aga,
tandaan niya nga siya ka makasasala. Patumon niya si Kristo nga personal nga manluluwas bangod ang bayad siya sala. Kamatayon, mapa-imperno siya kung wala Kristo iya kabuhi. Salamat nga si Kristo napatay, lubog ka na banhaw para sa iya nga kaluwasan. Buligi kami, tanan nga nagapangalagad sa imo. In Jesus' name, Amen. So, ini nga pamangkot, Kristuanon is very simple na sa aton. The word